Hello everyone, welcome back to my channel. Ngayon guys, isa-set up na natin tong ating E120A. Ito na rin yung actual cable niya, no? Yung LAN cable, kanyang adapter. Saka ito namang isa, ito yung patch cable natin para i-connect natin tong E314N at saka yung E120. Yan kanyang adapter, saka yung outdoor antenna na E314 at itong kanyang outdoor LAN cable. Yan. So ayan, kukonek natin yung dalawa na yan. Saka pala guys, ang mga compass na mga antenna as bridge ay compatible po i-connect doon sa mga TP-Link antennas. So umpisahan na natin i-set up. Unahin na natin tong ating E120A. So ito ang kanyang LAN cable. Saksak na natin dito sa kanyang 1, no? Hanapin natin dyan ang 1. Ayan, medyo madilim ha, nasisilaw. Ito yung kanyang 1, no? Itong nasa kabila sa left side. Saka yung right side naman ito yung LAN. Ayan. So kukonek na natin tong ating LAN cable dito sa 1. Kasi sa 1 compatible ang PoE. Yan. May kasabay na power. Sa LAN walang power yun. Hindi tatanggap ng power. Ngayon kukonek na natin yung kabilang dulo doon sa ating adapter sa PoE port para mag-power ang ating antenna. Yan. So yan, connected na siya. So yan. So itabi muna natin siya. Dito naman tayo sa isa, sa E314N. Yung AP natin para sa mga cellphone. So same process. Hanapin natin ang 1 kung saan banda. Dito sa E314 ang 1 is nandito po sa right side, no? Na port. Yung left side yun ang LAN. So dyan tayo kukunik sa 1 uli. Kasi dyan papasok ang power. Okay? So ngayon pa-plug na natin ang ating LAN cable dito sa 1. Okay. Yan. Medyo mahaba-haba na rin ang wire na to para ready na talaga siya sa outdoor. Ayan, connect na natin. Pag nag-tick, ibig sabihin na lock na ang ating cable sa antenna. Tapos ang kabilang dulo, kukonek na rin natin sa PoE port ng power adapter. Ayan. Dito sa left side ang ating PoE port, no? Ayan, no? Kita-kita na, no? Ayan. PoE port, LAN port. Saksak na natin para ready na siya. Okay, pag-tick, goods na. Okay, all set. Ngayon, susunod natin is ipapower na natin tong dalawa na to para connect na natin sila as 1 or i-configure na natin una yung E120A, yung 5G mismo, yung receiver. So isasaksak na natin dito sa ating outlet. Okay, yan, umiilaw na siya. Kitang kita nyo na sa ating mga mata, umiilaw na lahat ng LED lights. Ibig sabihin, pag umilaw yan lahat guys, naka router mode ang ating antenna. So dito sa compass, walang problema siya i-set up or i-config gamit ang ating cellphone direkta sa kanya kasi naka router mode siya at hindi na nangailangan ng router kasi naka router mode na siya. Yun sa TP-Link naman, yung sinet up natin siya, kailangan talaga siya ng router kasi naka AP mode yun. Ngayon kukonek na tayo sa ating 5G antenna.
Yan, lalabas dyan sa ating wifi yung Compass pa lang na pangalan. Yan, hanapin lang natin, tapos connect tayo sa 5G niya kasi mas mabilis. Okay, yan, connecting. Hintayin natin. So yan, connected na siya, lumabas na sa taas. Tapos punta tayo sa kanyang IP address. Ang kanyang default is 192.168.10.1. And first time na mag-open tayo ng kanyang portal is naka-Chinese pa siya, no? Kailangan lang natin pindutin sa baba yung globe para maglabas yung language na English. So ayan, yung default password is admin. Papalitan na lang natin yan. So ayan, sa nakikita nyo sa ating screen, naka router mode siya, no? Yun, papalitan natin siya ngayon. Pupunta tayo sa wizard, tapos piliin natin yung bridge. Tapos ng bridge is pindutin natin yung bridge client. Yan, bridge client mode. Tapos maglalagay tayo ng IP address, kung anong gusto nating IP address, para hindi mag-conflict sa ibang IP address. Dapat ibang IP address, hindi kaparehan ng iba sa ating network para hindi mag-conflict. Tapos ang ating gamiting IP address is yung sa dulo is 4 or 5. Ang 4 ko is ginamit ko na yan dito pala sa sa E314N. So 5 na ang gagamitin ko para dito sa receiver na 5G. So ayan. So lalagay na natin is 5 na natin ang next. As is na ang kanyang 2 km distance na settings. Tapos next. Magse-search na siya ng signal. Tapos pipiliin na natin yung ating main AP na Wi-Fi Bendo 5G. Ayan. Then click finish para ma-save na ang settings lahat. Hintayin natin siya matapos mag-save ng settings, tapos bigla lang tayo ma-disconnect sa kanyang Wi-Fi dahil isang receiver na lang siya, wala na siyang Wi-Fi signal na binobroadcast. So ayan na siya guys, no? Na-set up na natin siya as receiver, bridge client setup. Magre-receive lang siya pero hindi siya mag-broadcast ng Wi-Fi. So sa ngayon, hindi nakailaw tong WAN sa LAN kasi wala pa tayong nakakonect na connection dito sa kanyang LAN. Ito wala. Mamaya mag-iilaw yan pagka sinaksak na natin yung connection ng ating E314N para siya na ang mag-broadcast, no? So sa ngayon, umiilaw lang yung Wi-Fi. Sunod yung dalawang bar ng signal na nasagap niya galing sa ating main AP na 5G. Yung nakikita nyo kanina na Nelson Piso Wi-Fi 5G, Piso Wi-Fi Bendo 5G. Yan. So ayan, try natin iangat para makita niya yung mas malakas na signal, para makita nyo yung bar umaangat din. Yan, naging green na siya. So kung itaas pa natin siya, mag full bars pa yan. So, yan. Yan na yata kaya niya. Tayo pa natin. Okay, yan lang. Wala na yatang ilaw, yun na yung last. Okay, sige. Yan lang yatang ilaw niyang kayang ibigay. So yan. Kung try natin siyang i-access mamaya, titingnan natin kung ilang dBm ang signal strength niya, no? Kung green ba or orange or red. Pero dito naman sa ating nakikita is green na. Depende na yan sa layo ng ating source. Dito kasi maraming mga puno harang, saka may sasakyan pa. So yan. Ngayon na, i-on na naman natin tong ating access point na isa para magiging transmitter ng ating Wi-Fi na 2G. So tatabi muna natin tong ating 5G, no? Yan.
yan. Hindi mo natin siya. Puro naka-on na ha. Yan, naka-on na. Pasok natin itong ating E314N. Naka-ready na rin to kanina, no? Nung sinet up natin. So isaksak natin siya ngayon sa ating outlet. So yan. Ito sa ating power. So yan, nakikita nyo kung power na rin siya. So ang setup nito is access point. Yan. Parang main access point yan ang setup niyan. So magkakaroon to siya ng internet galing dito sa ating E120A. Yan. Itong 5G natin na receiver. Dito galing ang internet. Wireless connected siya doon sa ating main AP na 5G. Ngayon papasa niya dito sa ating 2G na AP. Yan. So yan, naka-ilaw na lahat. Wala pa yung hindi pa nakailaw ang LAN or WAN. So nakailaw lang lahat ang power, Wi-Fi, saka yung signal strength dito. Wala na yung gamit yan, light indicator na lang yan kasi hindi naman siya nagre-receive ng signal. Dumadaman dito sa wire ang ating internet galing doon sa isa, doon sa bago dyan. So ngayon kukonek na natin siya. So ngayon try natin pag stable na ang signal niya ito, pag nag-connect ka sa wifi niya, hindi ka pa makaka-connect kasi hindi pa siya nabibigyan ng IP address, no, na galing doon sa main AP natin. Ang nagsaserve kasi ng IP address yung main AP natin na 5G, hindi rin ito kasi ito parang tulay lang siya, ano, parang tulay lang siya. Kung hindi pa to connected tapos i-connect mo siya rito, hindi pa siya magbibigay ng IP address dito. So useless yun unless na configure na to, naka-connect na to sa main AP. Yung main AP magbibigay ng IP address, idadaan dito at ibibigay dito. So ngayon, ayan, para maintindihan nyo na, no, kasi wired siya ngayon dito sa dalawa, kailangan natin ng LAN cable. Ito yung pinakita ko kanina, extra na LAN cable na maikli. Dito dadaan ang signal ng internet. So i-connect na natin to. Yan, pakita ko sa inyo. Tapit natin, no. So yan. So dalawang compass yan. So ito ang power niya, power adapter. So ngayon ang patch cable or UTP or LAN cable, kukonek na natin sa bawat LAN niya. Dito LAN ng ito ang LAN ng E120A. Kukonek ko na siya dyan, no, LAN. Ang kabilang dulo nito, kukonek naman natin dito sa LAN ng E314N para magkadugtong na sila. Yan. LAN pa rin yan. Ito. Reserva. Wala namang iba dyan. So yan. So yan. As you can see, kikita nyo na dito, mag-ilaw na ang 1, no? Tanggalin ko yung connection dito, mawawala yung 1. Tingnan mo. O yan, nawawala, no? Pag isaksak ko siya, mag-ilaw siya. Ibig sabihin connected na sila dalawa. Yan. So umilaw ang 1. Dito rin sa kabila, umilaw na rin ang 1, no? Ibig sabihin connected silang dalawa na. So mapapasa na niya kung ano yung data galing dito, galing sa main AP, pasa dito, dadaan dito sa wire, hanggang dito, papasok dito. Ngayon ibabroadcast nito si 314N ang Wi-Fi signal na re-receive ng ating mga cellphone. So, yan. So
So ikipakita ko sa inyo na kukonek tayo dito na sa AP na natin, hindi dito kasi ito walang signal na i-broadcast, magre-receive lang yan. Okay, so ngayon ang ating SSID sa ating Compass 314N ay Nilsok Peso Wi-Fi Bendo Y. So dyan tayo kukonek dahil yan ang connected ngayon dito sa 5G na receiver. Yan, connected na siya. Yan, mayroon na internet kaagad. Tapos i-check na natin yung automatic connect, reconnect. Okay, ngayon kailangan na natin mag speed test. Yan, reconnect lang natin ulit. Okay, ayan, smart. So mabilis guys ang kanyang internet, no, kasi 5G ang kanyang communication sa main AP. Tapos pinasa lang niya sa ating 2.4G na outdoor din. Yan guys, ang internet na yan ay wala po yung limit, no, na nakalagay. Naka-open yan lahat. Kaya mataas ang kanyang download saka upload. Hindi yan nakalimit. So ayan guys, habang nag-speed test tayo, yan ang lumalabas, no. Tumatakbo na yung wifi saka yung 1. Dito naman kahit 1 bar siya, isang kulang 1 bar ang nasasagap niya, pero mataas pa rin yung kanyang download speed, no, kahit 1 bar lang siya, no? So ibig sabihin malakas talaga ang 5G. So lalo na pagka hindi mo siya ginamit as dual purpose. Ibig sabihin na yung dual purpose, yung nagre-receive siya tapos nagbo-broadcast pa, yung bridge na secondary AP. Ito sa ngayon ang setup natin is bridge client mode, no. So yan, 1 bar lang yan pero mataas ang speed test niya. So yan, so at least sa ngayon na naliliwanagan na kayo kung paano mag point to point ng ganito, no. Tapos mag bridge ng palawak ng coverage ng ating wifi signal gamit itong dalawa. Kasi nung una nagamit ako ng isa lang ganito, ginawa ko siya na dual purpose, no, bridge tapos secondary EP. So yan nga na napapansin ko na mahina talaga ang internet niya kasi doble ang gamit niya. Sumasagap habang nag-broadcast ng signal. So pwede ring dalawang 2G na ganito, yung isa ang magre-receive as client bridge, pero ang nakaproblema na lang kasi sa ngayon ang dami ng wifi bendo, maraming router sa mga bahay-bahay, so congested na talaga ang signal ng 2G, kaya minarapat na lang natin na 5G na ang gagamitin natin sa ating receiver, bridge client mode na receiver. 5G talaga mas maganda. So ayan, sana may natutunan naman kayo sa ating kunting tutorial sa ating wifi bendo or sa anumang wifi gusto nyo i-connect sa inyong main wifi sa private wifi, pwede rin yan ganyan, the same lang naman yan. So kung ano yung speed ng ng ating main router, yun ang bibigay niya unless kinontrol nyo yung speed
dito sa loob ng bawat antena. So yan lang, sana mag-subscribe na po yung mga hindi pa nag-subscribe, at thank you sa mga dati na nating subscriber na nagpapatuloy sa pagsuporta sa ating channel. So ayan, so yung mga subscriber natin na naghihintay rin sa ating mga DIY sa Suzuki, yan, nandyan pa. Mayroon pa tayo mga videos na nire-ready pa, hindi pa natin na-upload. Hintay-hintay lang ng mga DIY ng Suzuki minivan na DA64V or W or DA17. So yan, thank you pa sa panunod, and babus.